Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong edition ngayong umaga. And today, September 26. Opo. And syempre, hindi po ako nag-iisa. Kasama ko naman giraray ang diwata ng Bacon District. Si kasamang Dante, Kagawad Dante Chata. Good morning, Mare. Yeah, good morning. Good morning, Mare. Good morning, Province of Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon, Bacon East and West District. Ito po ulit ang inyong abang lingkod, ang kasama ko, si Miss Kaki, para po sa ating mga usap-usapan or kuro-kuro natin ngayon. Kung ano man po yung ating pwedeng ma-share sa inyo ngayon. So, dyan lang po kayo. Dito lang po kami. And syempre, good morning din pala sa akin dyan sa Barangay Balete. Ang barangay health workers sa panginginot ni Carol Labasbas Dengalan, and of course ang gabus na mga tanods, and syempre ang barangay council sa panginginot ni Kapitan Ubo Latosa. Diyos marhay na aldaw graray sa inyo tabi. Yes, and syempre ang programang ito hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigon ng West District, City Councilor Danny Dilaja kang Bacon District, City Councilor Attorney Glenn Olbes kang San Roque, Bacon. And kanina nga sabi natin magandang umaga sa gabos na mga taga-Sorsoganon, and thanks God, Mare, uminit. Yes. Uminit siya, Mare. Nakakatuwa kahapon, sabi ko, grabe, sobrang ulan pag alis natin ng Sorsogon. Oo. Second District. Second District pala, may sikat tayo mamaya pala, Mare. Good morning, Good sa morning. butihing Mayor Huban, Mayor Gloria Alindugan. Opo. And syempre sa gabos na mga taga Second District. Yes, opo. And sa Irusin, good morning kay Mayor Pidoy Cielo. And syempre sa Bulan? Opo, Bulan, si Mayor Gordola. Gordola, good morning and, po. Good morning. Congratulations sa mga magigiting nating men in uniform, especially po kay Sir COP, Sir Bibat. Yes, ang ganda ng natin kahapon, Mare. Ang ganda ng sobrang lakas ng ulan. Pero nakapagtataka, Mare, pagdating natin ng Bulan,
Sobrang init. Sobrang init at wala talagang walang ano na talagang umulan doon. Ano kasi grabing alikabok. Sign lang yun, Mare, na sobrang init ng pagtanggap sa atin ni sa COP Biba. Sa ni Mayor Gordola. Good morning. Ayan. And Mare, sabi nga natin kanina, i-congratulate natin ang butihing mayor ng Huban. Kaliwat kanan ata ang mga nare-receive niyang award. Yes, kahapon. Congratulations. And kahapon na kung saan meron silang activities. Ang Sports Festival 2024 na kung saan ang tema is teamwork in the heart of great achievement. Ano siya na, Mare, di ba? Inter-office. Yes. 3 days ang ganap nila, Mare. Nag-umpisa po ito kahapon ng umaga ng alas 8. Nakakatuwa, Mare, lahat ng mga empleyado ng nandun lahat. Ng local government employees ng Huban. Yung Team Yellow, Team Blue, Team White. Nandun tayo na witness natin kung ano kasaya. And syempre, good morning sa gabos na empleyado na mga nanalo kasuhapon ang mga nagsisigandahang mga muses. Mr. and Mrs. Miss. LGU Huban. Ayan. And then super enjoy talaga si Mayor. Of course, Vice Mayor and then ang dalawang municipal kagawad, no. Hindi ko lang maano yung aking copy ng mga names nila, Mare. Kagawad Ryan De Jesus. And si I forgot kang pangalan ni mamaya maalala natin. Guab? If I'm not mistaken. Hindi. Si Roy Balbidina. Balbidina. Ayan. And syempre, sabi nga nato, naalala ko nung dito sa atin, ng time ni former late Mayor Juneda, nagkaroon din ng gano'n na palaro. Ang saya. Lahat kasi talagang nagkakaroon ng unity, camaraderie. No? Ang ganda ng ng pagkakagawa ni Mayor ng gano'n. Sa pagkakaisip niya. First, during her term. Yes. First year. Maganda naman talagang ganong aktibidad, Mare, dahil hindi lahat ng empleyado ay magkakakilala. Iba-ibang departamento sa oras ng ganyang activities na sports festival. Hindi naman sa lahat ng empleyado parang sila pinagsama-sama hindi yung porket sa Department of Engineering dun lang, hindi siguro parang nagpalabunutan kaya Team Blue, Team Yellow, Team Red. Kaya ang ganda ng team, talagang team building ang ganda ng ng pagkakagawa ni Mayor Glo Alindugan kahapon. And syempre, Mare, congratulations sa mga nanalo kasuhapon. Ang sa cheering squad. Ano bang ang color? Ang paborito ko doon. Tsaka ang team ni Direk, yung blue. Pero mukhang mas grabe yata ang ng cream team. Ang daming pala. Ang daming dalang audience ni Team Green. Ni Team Cream. Ayan. And congratulations again sa butihing mayor ng Huban, si Mayor Gloria Alindugan. And of course, Mare, hindi man natin nakadaupang palad kasi talagang nagmamadali ang butihing mayor ng Bulan, si Mayor Gordola. Good morning, Mayor! Apo. And sabi nga natin, Mare, ngayong October, ang daming ganap. Hindi natin alam kung saan natin ilulugar ang ating mga sarili. Halos kaliwat kanan ang invitation sa atin. Nakakatuwa. Mare, yung start ng filing ng COC. October 1. Ng mga partido para sa local and national position. Ngayong darating na halalan. Midterm election, Mare. October 1 and hanggang 8. October 8. Tinatanong natin ating mga kaibigan na kung kailan sila ang iba merong October 5, October 7. Makikita natin yan, Mare, kung sino-sino ba talaga ang puposisyon sa mga local and national elections ngayon. Midterm yan. And bago tayo dumating doon sa ating pag-uusap, Mare, or ang ating mga sabi nga sa natin, sa masaya lang tayo, no? Alagad may kamunduan po na sitwasyon kita ngunyan sa pagyao po kan sa tuya na butihing bukal. Yes po. No? Bukal Johnny Goysayco. Condolence po sa bilog na pamilya ni Mayor Michael Goysayco.
Mare, baka ang dami ng nanonood sa atin, nagpapa-shout out. Bago tayo magdire-diretso, Yes, Mare. Pagdiin muna natin ng magandang umaga ang mga viewers natin. And mapapanood nyo po kami live sa aming Facebook and YouTube. Yes, and YouTube, ang Kaagapay sa Umaga. And syempre, Mare, baka meron tayong mga viewers na gustong mag-greet, lalo na sa mga nagsisipag-birthday sa umaga. Yes! Good morning sa mga nagbe-birthday po sa ngayon. And then may mga anniversary, ay kung ano man po ang sa inyong mga happenings, good morning po sa inyo. Siyempre, Mari, good morning kay aking BFF, kay Noel Lorilia Juneda. Oo, ang dami nitong ginagawa ngayon kaya hindi ko kasama. Busy. Yes, and of course, good morning sa aking classmates. Jocelyn Lacri Domdom is watching. Thank you. And syempre pa kay Mark Vincent Garcia, Mare. Yes, from Bibingkahan, Barangay Hall. Yes, sa Barangay Bibingkahan. And syempre, good morning sa pinakamagayon na secretary kang Barangay Kabarbuhan. He's watching, Mare, si Miss Mr. Noel Bulanyo. And syempre kay Kapitan ba? Larry Juneda. And I think nasa linyada ng ating abuting Mayor Amor. Si dating ang pagbabalik ni Cap Larry Juneda. And Mare, dire-diretso pa rin po. And syempre, good morning dyan sa Buena Vista Bacon, sa Diliosa family, and sa Disuyo family, and sa Sugod, good morning sa Ditan family. Okay. And then, syempre, good morning din sa butihing barangay captain ng ang aking BFF, si Michael Doringo, dyan sa barangay Buena Vista. And syempre pa ang aking idol dyan sa Barangay San Roque, Kapitan Oli Dohilio. And syempre, good morning Saro pa man sa atong iniidolo pagdating sa serbisyong malupit, si Cap Arles Hanaman dyan sa Barangay Pamurayan. Sarap ng thank you. Alam mo, pag ako ang dami kong gustong naghahanap ng kasagutan, andyan parate si Cap Arles Hanaman. And of course, Mari, thank you kasi hapon kasama ko siya brainstorming. Thank you. Ang dami kong nakuhang knowledge sa iyo. And syempre, good morning dyan sa Barangay Santo Domingo kay Kapitan Willard Elie and sa iya na esposa. Good morning po. Kay Kagawad Chanda. Yes, kay the buong council po ang Barangay Santo Domingo. Saludo po sa iyo, Kapitana. Saludo po sa iyo, Kagawad Chanda. Meron na naman siyang bagong proyekto, ang Smile. Yes, Smile Philippines. Ito yung ito yata ng mga walang effin. Oo, yung mga, wow, sana all. Magpapasana all na lang tayo. Yan ang sinasabi nga, Marina. Hindi naman lahat ng tawag nito, mga barangay officials walang ginagawa. Meron pong mga balak yan na, kumbaga, ma-surprise na lang ang ating mga kabarangay, no? Halos naman, Maril, mga barangay, nakikita natin, napaka ganda na halos lahat, nag-e-effort lahat, may mga kanya-kanyang activities, may mga kanya-kanyang ganap. Pero sana nga, Mare, huwag naman pakitang gilas lang tayo. Nandyan tayo, sabi ko nga sa inyo, para mag-serbi, dahil po kita dapat pagserbihan. Ayan, Mare, sabi ko sa iyo kanina, ang daming nanunood. Si Chris Augusto, ang aking BFF, dyan sa may tapat ng Barangay Hall. Good morning sa iyo and sa iyong sister Raka and sa iyong pamangkin. Kay Sir Chris Augusto, good morning. Kay Juneda, nagpabigay na naman. And halos parati tayo binibigyan ng pa-star ni Mr. Juneda Noel. Ayan. Sino pa? Mark. And syempre, sa napakahigos na ato na technician. Good morning. Yes, ang ating mga kasamahan dito sa Bicol TV Sorsogon. And syempre po, baka mamaya kasi sa dami nating pag-uusapan, Mari, hindi natin mag-greet na yung mga nanonood. No, kami po live lagi sa Bicol TV Sorsogon sa Facebook page and then sa YouTube. I-search nyo po lang po kami. Yes. Kung meron po kayong mga pwedeng iparating sa amin ng mga concern dyan sa inyong mga barangay, or i-chat nyo lang po sa amin or i-text
para mapag-usapan natin yan, Mare. Yes, Mare, ito aabangan ko talaga to, Mare. Oo, ito na to sa akin. Oo, ngayong October 14. Free admission po ito, mga madang people, mga Sorsoganon. And I'm pretty sure maraming pupunta dito sa Sorsogon, mga taga-iba-ibang lugar. Oo, sabi nga, ang dami kong friend na i-book muna kami dyan sa hotel kasi andyan kami, pupunta kami dyan. O kaya Prime Water, wag mo na naman akong papahiya sa aking mga bisita. Please lang, ngayon lang to October. Oh my gosh, Prime Water. Yes, free admission po to. Don't miss Bamboo at the konsyerto sa Kasanggayan on October 14, 2024 at 6:30 p.m. po ito. Diyan lang po sa Provincial Capitol Ground, si Idol Bamboo. Yan. Wag Yan, niyo po, save the date. October 14, free admission po to, si Bamboo. Mare, masyado nang sikat ngayon sa ang Sorsogon because isipin mo na lang sa Miss Universe Philippines, Yes, oo. ang kanilang mga First time prizes is in only, history. 1.5, 1 million. 2.5. Dito sa atin, 2.5 million May for nakausap- Miss Kasanggayahan 2024. Miss Kasanggayan Philippines. May nakausap ako doon na sabi nga niya hanggang sa 500 lang. No, nag-umpisa siyang sumali sa mga pageantry, yun lang talaga hanggang doon lang. Pero dito talaga sabi niya amiga sa Sorsogon Yes. Nako, laki. Kaya kahit malayo siya, talagang dumayo siya papunta dito para ma-experience ang kung anumang mga ganap nandito at saka yung pagsali niya sa Miss Kasanggayahan. Only in the Philippines, Mare. Yes. Thank you ba so much, Only in Governor Sorsogon. Bubay Amor. Oo. Thank you so much, 2.5. Governor Bubay Amor, no? Kasi talagang ipinakita niya na talagang ang Sorsogon province is naiiba. Di ba? Sabi mo kanina nabanggit mo na halos kahit saan tayo pumunta sa True. mula Apare hanggang Hulo. Oo, hindi lang Apare, Mare, hindi lang Hulo, kundi buong mundo. Sikat na ang probinsya ng Sorsogon. Kasi isipin mo, Mare, itong Miss Kaya- Kasanggayahan ngayon, Take note, hindi ka man mapalad or hindi ka man manalo, Mare, matalo. yes, meron kang cash prize. Saan ka pa? Yes. Di ba? Oo. Isipin mo 100,000 ang cash prize. May Di ba? So, only in, only in Sorsogon. Yes. Kaya nga sabi mo kanina talagang kilalang-kilala, sikat na. O kaya nakikipagsabayan ito sa atin si Prime Water sa kanyang kasikatan. Huwag ka munang makisabayan ngayon, please, ngayong October. Huwag mo kaming ipapahiya sa aming mga bisita. Hindi lang yun, Mare, pag enter mo talaga ng Sorsogon, ang linis, Oo. Speaking of 7K kalinisan, nakapalaman yun. Sa 7K ang kalusugan at kalinisan. Andun yun, paano natin makukuha yung kalinisan at ang kalusugan kung papaliguan tayo ng putik? Ayan another na naman, Prime andyan yung Water. skin disease. Please. Please Oo, lang. wag naman tayo magbingi-bingihan. Oo, kung ano yung complaint sa inyo, kung halimbawa walang tubig, sabihin niyo na hindi niyo kaya ang supply. Para at least hindi naman umasa yung mga consumers ninyo. Kasi isipin mo yung sinasabi mo nga, Mare. Ako, ang experience ko dyan, kasumpa-sumpa. So, talagang as much as possible, ayoko nang magpakabit pa sa Prime Water. Ay, halos araw-araw na lang tayo. Pero sabi natin, hindi tayo titigil kasi nakakaawa na ating mga kababayang Sorsoganon dahil dito sa problema na araw-araw nating kailangan sa tahanan. Sabi natin, unang pangangailangan, Sabi nga, di baling walang kuryente, basta tubig meron. Kasi kung minsan gabi lang, wala tayo, nasa trabaho tayo, gabi lang natin kailangan yung kuryente. Pero yung tubig, Diyos ko, tubig is life. Mare, Tubig ay mahalaga. yes, kaya huwag mag-aksaya. Kung Huwag wala namang mag-aksaya. aaksayahin, wala naman tubig, wala tayong aaksayahin, di ba? Mare, meron pala tayong Mari, congratulate ulit natin yan, Oo. Oo, meron tayo, Maring maipagmamalaki sa buong mundo. Ito Maring students from Lagi-lagi yan, Mari. Nakakakuha. From Prieto Diaz sa National High School. Napakatalinong bata nito. Imagine, ilang gold na nito ang napapanalunan sa mathematics. Ilang gold na ang naiuwi. Yeah. Nagkaroon ulit siya po sa Mathematical Olympiad na ginanap sa dito lang sa Pilipinas.
congratulations sa Hep Hep Arines, Gold Awardee, Annual Philippine International Mathematical Mare. Siya. See? Congratulations po. Oo. Sa buong pwersa po ng DepEd Prieto Diaz, lalo na po sa sa mga teachers ng Prieto Diaz National High School and sa estudyante po. Salamat po and saludo po kami sa inyo. Congratulations. Keep up the good work. Yes, Mari, congratulations. Ano po, nakakatanggap naman, nakauwi na naman po ng gold. Congratulations kay sa Ziba Arines. Oo, nakasungkit uli ng gold ang isang estudyante ng Prieto Diaz National High School. Ano po, sa katatapos lang na Philippine International Mathematical Olympiad. Congratulations, Hep Hep. Ang ganda ng pangalan niya. Diba? Hep Hep. Hep Hep Arines. Sana awardee. Yes, sana maging pamarisan siya marin ng iba pang mga estudyante natin. Sa pangalan niyang Hep Hep, hooray! Ayan, congratulations kay Hep Hep Arines. Ayan, ng Prieto Diaz National High School. Ayan, congratulations po. Good morning, Ma'am Vilma Albaytar Mineses. Good morning po sa inyong dalawa. Thank you so much po. Diyan sa Barangay Bitan. Mare, nung Martes, yun nga meron tayong kumbaga ayon sa ating bubuwit, yung nangyari nga sabi nga merong isang kagawad na na-involve sa SOP. Oo, SOP. Alam mo na kung sino? Naano ko na lang na kumbaga parang doon pumupunta yung tinutukoy, yung tinutukoy na tao. Pero sa ngalan ng kumbaga ng fair na pamamahayag bilang mga media tayo, kailangan hindi na naman natin pwedeng kuhanin yung isang side lang. Although wala tayong kinakampihan talaga dyan, Mare, because sabi nga ang talagang makakapaghusga lang dyan yung proper court or kung saan mang isinampang isinampa ang kaso na yan. Doon na lang pong malalaman kung sino po talaga yung nagsasabi sa kanila ng totoo, and kung meron pong pagkakamali, sana maayos kumbaga sa magandang usapan, Mare. Yes. No, kasi baka mamaya nagkaroon ng miscommunication yung dalawa, and may involve, kumbaga. Hindi naman natin sinasabi in fairness, sabi nga natin bilang mga nasa broadcast media tayo, hindi tayo pwedeng kumampi sa isa, nandun lagi tayo sa kalahati, kaya nga media no? So kailangan nating pakinggan ang both sides, dalawang panig. Dalawang panig, no? So wag natin husgahan yung supplier, wag nating husgahan yung involved kung sino man sila. Official. Opo. Kasi antayin na lang natin kung ano ang magiging resulta ng kanilang usapan. Ito, Marian, sabi ko kanina, na ngayong October, ang daming ganap, kaliwat kanan, andyan yung Kasanggayahan Festival. At eto na naman, Mare, ang munisipyo ng Castilla, ngayong darating na October, ang Unod Festival. Oo. Na malugod na iniimbitahan ni Mayor Bong Mendoza. Ang lahat na isa sa gaganaping Unod Festival. Sabi ni Mayor Bong Mendoza, makiugma sa Unod 2024 ngayong October 1 and 8. Oh my God, magkasabay ng pag-filing of COC. Anyway, Mare, lang naman yun. Iniimbitaran po ni Mayor Isagani Bong Mendoza na makisaya at dumalo sa gaganaping Unod Festival ngayong October 1 hanggang 8. Ayan, maraming magaganda at bagong aktibidad ang mapapanood natin ngayong October. Ang dami talaga. Sa unang araw pa lang, Mare, magkakaroon ng fireworks display 7 p.m. And susunod po ang Zumba Rangayan. Punta tayo doon, Mare? Makikisumba. Gaganapin po yan sa Castilla New Terminal and New Market alas 4 po ng hapon. And meron pa po sa day 1 po yan, October 1, Parade of Lights, Mardi Gras competition with various organization and foam party. Wow! Mare, unang araw pa lang yun. Ako, Mare, interested akong sumama sa iyo dyan. Alam mo kung ano? Pero doon sa mga fair
sa mga anong affair sa Castilla, ang Unod Mga Festival. nakalinya. Yeah, ang gusto ko lang talaga doon, ang sarap is ang kamote. Yes, oo. Lagi-lagi yan. Every time na pag October mayroong unod, hindi nawawala yung mga pagkaing root craft. Tiyan nyo yan. Ang sarap kasi matatagpuan. ang sarap talaga ng ano nila, Mare, ng kamote. Yan. Ayan, kaya po sa Gagabos po hindi lang po lalo sa Karatig munisipyo, barangay ng Castilla, October 1 to 8 ang Unod Festival, kaya inaanyayahan pong manood, Ang lahat. witness po nila ang Local and foreign Yes, po. October 1 hanggang 8 po 'yan. Sa susunod na lang po natin i-announce ang day 2 kung ano man po yung mga activities para po diyan sa Unod Festival. Day 1 po magkakaroon ng fireworks at saka Zumba Rangayan. Opo, Zumba Rangayan. And magkakaroon din ng Parade of Lights and Mardi Gras competition. Andiyan yung mga grupo na naman ata hindi mawawala. Ang grupo ng LGBTQ. Pagdating sa mga Mardi. Yeah, of course naman, Mare. Mare, before, ito na naman ang ating good morning dyan sa mga taga-Karikaran. Karikaran. There are... Kay Bon Kamata. Yeah, kaya sa sister ng Dipunto Edwin Rodolfo, kay Charito Rodolfo. Good morning dyan sa inyo, And of course, sa ating pinakamamahal na si Clark Laresa France. And then of course, ng Poblacion Castilla. And of course, si Kagawad Inalpin ng barangay sa Huban. Katanagan. Ayan, masipag talaga itong kagawad ninyo. Siguro ko ito na ang susunod na magiging kapitan. Pero hindi pa natin kasi siguro iilan pa lang ang mga nakakausap natin kung posible bang i-extend ang barangay election. Napakaswerte ng mga habi natin, wala namang ginawa kundi kumuha ng kanilang mga honoraryo. Ako, Mare, hindi Pero yung ako. mga magagaling, magsilbi, yun ang papalakpakan natin na sana aandyan pa sila. Ako, Mare, kasi Ikaw, kung ako ang tatanungin mo, gusto mo bang magka-extend? Hindi ako plastic na tao, ha? Totoo ako. Bakit pa i-extend kung tawag nito, mayroon namang finality na ang resolution or ang na pinalabas ang Supreme Court na ang susunod na election is 2025 and after kayan 3 years na. So sana wag nang ma-extend para naman yung mga tao, yung mga constituents natin malaman din makapag rin ng kanilang ulit ng kanilang makapag-express ulit ng kanilang saloobin through election. Kung ayaw na nila sa atin, wala tayong magagawa Ganun talaga ang... Pero kung kampante ka naman, Mare, na alam mo, hindi ka matatakot, mapapraning. Hindi. Kasi nga, Mare, sa eleksyon, doon mo malalaman kung sino talaga yung gusto ng tao. Di ba? Kasi ang gustong mamanatili sa pwesto. Oo. Kasi kung mayroon ka namang ginagawa, bakit ka matatakot? Yes. Pero maski man ginagawa ka nga, Mare, kung talagang yung tao ayaw na sa'yo, wala tayong magagawa Kaya nga, sabi nga mayroon tayong election para at least yung mga tao makapili kung sino ba talaga yung karapat-dapat. Pero sa atin namang mga botante, kailangan kumbaga suy-suyuin ta. Hilingon ta talaga ang kapasidad kansaro na kandidato. Mas masakit na kita na naman magsisi. O masabi naman kita, maripas, ayan, di ba? So wala namang ibang dapat sisihin kundi tayo. Yes. So sana nga, Mare, hindi ako plastic na tao, hindi ako satisfied dyan na magkaroon or hindi ako agree na magkaroon ng extension. Hindi ako, ewan ko sa kanila, pero ako sa akin, ulitin ko ulit, hindi po ako plastic ng tao. Mas maganda sa 2025, i-push through ang barangay election. Ayan. Sana. Pero, iyan nga ang kasabihan, hindi tahawak ang mind ng ibang politiko. Hindi natin alam, hindi natin hawak. Pero sabi ko nga ako, pinaniniligan ko, sana matuloy. Oo, para naman yung mapalitan ang mga hindi nagtatrabaho. Pero yung alam natin, kasi ang dami nating mga halos sabi nga natin, andyan na lang tayo sa 64 na barangay, bumababa tayo sa laylayan, sa mga barangay, nalalaman natin kung sino talaga ang
nakakatulong. Karapat-dapat. Opo, oo, ng mga niluklok po natin nung time ng barangay election. Oo, may mga nagsasabi na yung iba papalitan, yung iba sana siya ulit. Oo, kaya sana kahit kami po Mare, sana hindi matuloy ang ang extension para mapalitan yung mga isang termino pa lang, hindi pa nga nagwa 1 year ay mayayabang na, maigrato na. Oo, lumaki na ang kanilang mga karoon ng mga hydrocephalus. Wala naman, pupunta lang kahit nga session absent pa. Pag Monday na kailangan, may mga barangay kasi Mare na every Monday nagkakaroon ng flag ceremony. Flag raising. Flag ceremony. Yes, oo. Andyan na nga sa malapit sa kanilang barangay hall, hindi pa makapag-attend. Pero ang bilis pag nakukuha na ng honoraryo. My goodness. Yan nga ang sinasabi ko, Mare, na tawag nito. Andyan ang kala mo kung sino na nung siya'y humihingi pa ng lahat ng mga pangako nandun. Lupa at langit ang kaya niyang ibigay sa atin, pero siya'y makaupo. Ewan. Diyos ko naman. Wag naman tayong mangako nandyan tayo. Hindi lang, wag natin langlangin ang barangay nawawala dati kayong para kayong magkapatid. Andyan yung kumare, kumpadre. Pero nung siya ay nakaupo na, lumaluklok na, hindi na nakakilala. Pero sabi ko, may susunod pa. Meron bang ganun, Ma? Meron, Mare. Meron. Ang dami nating kakilala dyan. Pero saludo ako sa mga tao na kasabay ka sa mga pangarap. Nung dati nangangarap pa lang. Andyan tayo na halos oras-oras tinatawagan tayo, humihingi sa atin ng ng payo, humihingi ng tulong na mailuklok. Pero, and then, hindi lang yun, Mare. A sort of advice dun sa mga lalo sa barangay position. Wag na nating anuhin pa ang mga constituents natin kasi mangangako tayo. Kumbaga, Diyos ko, hindi naman natin kayang mangangako tayo ng ganito, ng ganun. Kung hindi lang naman kaya, wag na. Kasi nakakahiya. Nakakahiya. Sabi nga laging mag-impact yan sa'yo. Yes. Pag nandiyan ka na sa posisyon, saka mo ngayon ipakita sa tao kung ano yung kakayahan mo. Pero yung mangangako ka, kasi ang hirap kaya ang balik noon ng tao Ang hirap. Ang bilis na bumirang, Mare. Oo. Ang hirap. Kasi sasabihin mo, gagawa ako ng ganito, bibigyan ko kayo ng ganito. Saan ka kukuha na ng gayan? Di ba? Marami tayong diyan sa barangay natin, no? Kung ano lang yung pwede nating ibigay, hindi man natin maabot yung natin sa kanila, yung gusto. At least ginagawa natin yung paraan na maibigay natin kung ano yung nararapat para sa ating mga constituents. And doon naman tayo sa parte, Mare, na sana wag naman pong abusuhin. Mare, kasi may mga barangay nakita ko na halos kahit na lang na pambayad ng kuryente, ihihingi pa po sa mga barangay official sa Kagawad. Meron ako na-experience. Nagbisita ako sa isang barangay, hindi ko na-mentionin. Ang daming tao sa labas. Ay, kung anong gagawin? May isa, mayroong daladalang reseta, given na po yun. And meron naman akong na-encounter na daladala yung bill ng Surek na mapuputulan na. Oo, pinapa-shoulder sa isang barangay Kagawad. Oh my God, napapakati ako ng ulo. Oh my God. Huwag naman po. Nagtrabaho po yan dyan. Oo, okay na po yun na hingi ng tulong na bigyan. Pero binigay mo ng isang kamay mo, gusto mo pa lahat ng hanggang braso mo ay kukunin pa. Meron akong barangay na dyan Oo, sa East District. Oh my God. Tapos same face. Pagdating ko naman ng City Hall, kasi experience ko na, ilang taon ako naandyan yun na naman. May dala-dala na namang reseta. Parang ginagawa na lang atang negosyo. Kaya kung minsan limitahan din natin ang pagbibigay ng indigency, certificate of indigency sa mga barangay. Kung talagang kailangan bigyan. Pero halos linggo-linggo na lang ata ihingi. Parang napaka-imposible naman yun, Mara. Ikaw, Mara, kasi isa kang barangay official. Experience mo ba sa barangay mo na halos same face, na halos papalipas lang ng 2 araw, andyan naman hingi na namang certificate of indigency, parang ginagawa na atang negosyo or kakakitaan. Sa amin naman, sa akin naman, sa experience ko, Mare, sa amin, hindi naman sa pagdating kaya sa gamot,
halos ang Barangay Balete talagang ginagawa namin ang paraan mapunuan namin yung pangangailangan lalo sa gamot sa health center. No, kasi talagang ngayon makita mo, Mare, ang tao talaga walang ibang pupuntahan pagdating sa may ang health center. Yes, opo. Magbibigay lang niyan sikap na certificate of indigency kung kinakailangan talaga, lalo na yung mga nasa hospital. And yun talagang may katulad sa ibang mga barangay, or hindi naman natin lahat kaya mapi-perfect yan na nawawalan tayo ng gamot sa barangay sa health center. Ngayon, yung yung certificate of indigency, minsan nadadala nila iyan sa paghihingi nila ng Tulong. ng tulong, lalo na kung gamot na wala talaga. Apo. As in talagang walang-wala, Mare, no? Kasi yung mga very common na mga gamot, meron yan sa health center and sa RHUs. Opo. Pero ito yung Mare na mga talagang mga dekalidad na mga gamot, talagang walang ganyan. Kaya siguro yung iba may daladalang mga reseta and certificate of indigency for the sake na mabili yung yung kinakailangan gamot. Yes, oo, sana pamarisan yung mga, ako saludo talaga ako sa mga barangay dito sa atin sa 64 barangay ng Sorsogon na may mga ganyan. Opo, pero may mga iilan po, I'm sorry po, may mga iilang barangay. Opo, parang naaabuso ata yung kung minsan halos nakikita ko kasi naawa ko sa isang barangay official na may katatapos lang na may dumating na manganganak, naghihingi sa kanya. Kasi yung panganganak, 9 months yan kailangan mo talagang paglaanan yan. Pero yung time na yun, sabi ko, nagbiro pa nga ako, Mare, I'm sorry, nagbiro pa. Sabi ko, yung nakasarapan mo, hindi mo nga nabanggit yung pangalan, pero ngayon ang manganganak ka, andyan ka. Sorry, babiro lang para hindi ma-stress. Hindi, tama ka dyan, Mare, kasi alam mo, sa totoo lang itong mga mag-asawa, itong mga nagli-live-in. Alam niyo yan 9 months na dadala. Once upon making love. Make love. Oo. Pag oras pag ginawa nyo na yan, alam nyo na kung ano ang susunod. Ang akibat na. Hindi, alam nyo na kung ano ang susunod, Mare. 1 month, pag hindi na yan dinatan, alam nyo na. So, bakit sa loob ng 9 months, hindi kayo makapag-ipon? For example, meron kayong 5 piso. Araw-araw, ilagay nyo yan dyan, may tinatabi nyo yan. Mare, ang laki na yan pagdating ng kabuwanan. Ang laki na yan. So ngayon, hindi ka na pupunta pa kung kani-kanino dahil mayroon kang di ba? Okay lang, Marin, ay intindihan po natin yun na yung emergency. Kaya nga, sa mga emergencies hindi natin. Kaya nga isa pa yun Mare. Hindi lang sa pagbubuntis, kung sakasakali may mga emergencies, at least mayroon kang kukuhanin, mayroon kang dudukutin. Huwag po nating i-asa kasi once na hindi kasi napagbigyan dahil hindi naman all the time, hindi naman lagi-lagi na mayroon kang hawak na cash na pera. O kasi natawa ko doon isang barangay dito sa East District na napunta ako, nagbisita ako, ang dami, sabi ko ano yan? Sabi, hihingi ata ng tulong. Ako, alam ko na kasi nakita ko yung pagmumukha nila, kikita ko nang lagi-lagi sa City Hall. Opo, andun yung hihingi ng tulong kasi mapuputulan ng kuryente, hihingi ng kasi kabuwanan na nandun sa hospital, manganganak. Ang dami. Sabi ko, pati ba yan? Hinihingi pa sa inyo na magkano lang naman ang ng barangay Kagawad. Halos wala na atang matira sa kanila sa kahihingi. Pero sabi ko, ayoko ng ganyan. And then dyan, nagtrabaho ka na nga hanggang linggo dahil pag linggo, andyan pa yung obligado mag-clean up drive, instead na na maghahanap buhay ka pa, doon obligado ka pa na yung dumi ng barangay mo, ikaw pang maglilinis. Tapos uobligahin ka pa yung sahod mo, yung honoraryo mo pa, ihigin pa sa'yo, wala nang matitira. Mare, bago tayo magpunta doon sa ating mamaya katanungan, good morning sa mga taga-barangay Usiaw. Lalo na kay Mila Dukdukos. Good morning po sa inyo dyan. Galing ka nun kahapon. Nung isang araw, Marin, nung Tuesday. Ang ganda ng Usiaw. Lalo na pag naayos na ito, Maring Banasi Road. Banasi Road. Yeah. Talagang super ang ganda na nila. Thank you good morning sa pag-accommodate sa Muya, and thank you so much Mila Diaz Dukdukos and family. Hello. Opo.
And sa Mare, dire-diretso tayo. Bigyan natin ng pansin ito sa post sa social media ng ating kasamahan na si Sir Bobot. Sige, ayan na Mare, diyan na tayo muna. Kasi nakakalungkot ang ganito. Ikaw, alam ko, maak tayo, may mga pamangkin, may mga estudyante din tayo na ayaw nating maranasan ang ganitong senaryo, ang ganitong sistema na nangyayari dito sa kalunsudan ng Sorsogon, Mare. Ito may panawagan si Sir Bobot Laguna, nabasa natin. Good morning sa Gabos. Ito po, Mayor Esther Amor, wala na bang konsiderasyon? Wala bang common sense ang SK3 mo? Last trip ng jeep, 7:30 PM, September 25, kahapon, kagabi, September 25, from Savemore, biyaheng Sorsogon to Sawanga. Malayo, sa dulo na to ng Bacon District. Bacon District. Pag-abot po sa sentro kan Bacon, dinakop kan SK3, kay sabi kan SK3, dapat seating capacity. Kaya pinababa po ang nakakabit na pasahero. Tama ba po ito? Nagtatanong lang po, tama po ba ito, Mayor? Tama po ba ito, Sir Ani Anchinges, Chief Ani ng SK3? Di ba pang-aabuso na to na last trip, wala nang masasakyan, dadakupon pa? Ayan, Mare, anong masasabi mo nito? Good morning kay Sir Ani. Ako hindi ko matawaran kung ang dedikasyon sa trabaho ng grupo ng SK3. Ako saludo po sa inyo sa mga trabaho nyo. Alam mo, Mare, kung minsan nakikita natin ulan, super binabagyo, mainit na mainit dyan itong mga traffic enforcer natin sa gitna ng kalsada para sa atin. Opo. Sa sitwasyon na yan, Mare, hilingon ta giraray or kaipuhan na para sabi ko nga sa imo, para maging balance kita, kaipuhan ta siguro din na mahapot ito na mga pinabaraba kung natata sa arog ka ito na sitwasyon pinabaraba sinda ayo kasi sabi dito, Mare, yung nagsita, hindi naman masaya apprehend, yung nagpababa na saro sa mga empleyado ng SK3, na sitting, yung capacity. Pinaglalaban niya, yung seating capacity, oh my God, sa ganitong na last trip na wala nang masakyan, okay lang sana, Mare, kung pinababa po nila at inihatid nila ng kanilang sasakyan, ng kanilang service ng SK3. Kaya nga, kung iyan talaga may katotohanan, Mare, kung iyan talaga may katotohanan, Sir, pakiano na lang po, kasi hindi pa natin nakuha ang side ng 7:30, gabi na po yun, malayo ang Sawanga, Bacon. Of course, Diyos ko, hindi lang yan, Mare. That's almost... Pababain mo ng ganong oras, alanganing oras na last trip, wala nang ibang babiyahe. So, base, kung halimbawa man totoo po ini, Sir Ani, paki-check man po kung sisay po ito ng mga tauhan mo, kasubanggi duman po sa Bacon District. Hindi wala po kita kapigakampihan digdi, Sir, ha? Pero kung hilingon ta po ang sitwasyon, kung ito po halimbawa, Sir Ani, saro ito sa mga aki mo. Or saro sa mga aki kan sa Indo na member kang SK3, pababaon sa arog ka ito na sitwasyon. Ano daw kaya tabi ang sa Indong mamamatian? Sabi dito sa mga kaluoy man san mga tawo, kahirak man po kan mga pasahero na mauli pa sa harayo, nagparapila kihaloy sa Savemore. Ayun. Kaya nga ni po nagparapila yung kay wara po sindanim pang arkila. Kaya nga ni, Mare. So, para maanuhan taman kung ano talaga ang daibang kita sabi ko sa imo, daibang kita pwede duman sa side ninda and then sa side ni SK3. Kay puhan tabi, magkaigwa kita diyang kimalinaw na malinaw na solusyon or restoryahan. Sabi man nga ni Sir Bernard Pancho, tama man po na pinababa kasi bawal po yung sabit. Kahit anong pagsilabing salitang sabit, talagang bawal. Pero ang kahaputan po, kung pagkababa po kang mga pasahero, hinatod po ninda. Kung hinatod man lamang or pinabayaan ninda. Kaya nga kasi sabi ko, Mare, baad kung pwedeng ni Sir Ani Isu, kung sisay man po ito, kung totoo po ini, ha, sabi ko nga po kung totoo, ito po na mga nagsita duman po sa Bacon District, Mare, kasubanggi, na mahaputa. And ibalik ta sa inda ito na ginibo. Kung sakaling baliktarin natin ang sitwasyon.
kung sakaling ako ang maka-apprehend sa inyo, pababaon ko kamo. Ano po kaya ang mamamatian nindo na sa oras na ito, di ay nakiibang masakyan? Kundi ay, maski ako mari may masakyan, sabi yung tanan na pwede ako magpasundo sa, bako ito ang the way duman is, banggi na. Di ay nakiibang masakyan. Kaya nga iyo nga ini kung talagang totoo ini, makulugon ini sa buot kan mga pasahero ng mga taga Palaog. Kasi, nag-effort ka, naghalat ka, kipirang oras. Maray ko ta akong parehas kang panahon na hanggang bubong. Hindi, Mare. Maray ko ta akong kang panahon ka ito na daiki, color coding. I'll come and go ang sasakyan. Di ba? Every halos ilang minuto, igwaki may jeep. Ay ngunyan, Mare, na pag-abot kang 7 o'clock, 6:30 sometimes ang mga jeep pasiring sa Laog, last trip na yan. Ay paano na? Parehas ka kumbaga totoo yan. Ay mahirap yan tabi, Sir Ani, and kahit si Ma'am Amor, anak ko, magtatampo siguro iyan sa inyo. Kung totoo po ito, na ito na balita natin. Kasi kawawa po ng ating pero mga... hindi natin alam baka hinatidan po ng sasakyan kasi ang dami kong nakikita kahit gabi. Sana nga. Kaya nga hindi tayo nagja-judge. Hindi tayo nagja-judge, Mare. Both sides. Hindi tayo nagkakampi in fairness naman sa grupo ng SK3, ako witness, totoong buhay, totoo na nakikita ko sila alanganing oras pag may nire-rescue sila, may natutulungan. May naplat nga ako nakita, naplatan, Mare, ng motor. Mismo ang grupo ng SK3 ang nagpasakay, binuhat yung motor sa sasakyan nila para ihatid na lang. Sana nga, Mare, ganito ang nangyari. Sana nga, Mare, sa mga estudyante. Kaya nga hindi natin ginajudge both, no? And ang sarupan nito, Mare, na concern ko nga, ano kaya ang pwedeng maging solution po dyan sa Bacon District? Kaini po na nangyayari na once na rush hour, grabe po ang pasahero, lalo na po ang mga estudyante. Kawawa po pag nalilate. Yes. Kasi ako, experience ko na po, ngayong kasubag ko naman po, imagine po mapara ako tricycle, di ako pasakayon, dadako po ang tricycle. Mag-aarkela kasi. Ngunya naman, di ko maubos kaisip, di ko man may maka-explain sa kuya kung ano talaga dapat ang gibuhon. Dahil unang-una, nag-start ako maghalat, Mare, is 4:45, 6:45. Nakasakay ako almost 6:30 plus na, 6:35. Yes. Imagine kung gaano kahaba yan na paghihintay, di ba? So hindi ko maubos kaisip, ano ba talaga ang sitwasyon diyan sa Bacon District? Kasi ang nahihirapan kasi the riding public. Yun, Mare, Kasi kawawa, may mga estudyante na alam mo, Mare, nag-uunahan yan. Pagdating, kung ang klase niya 6 o'clock, may mga estudyante sa Balete na 5 o'clock nag-aabang na. Kasi 4:30 gising na ako, nasa labas na ako, kaya alam ko na estudyante. Oo. So, sana magawan ito ng aksyon, kasi matagal na po ito. Pagdating naman ng hapon, Mare, or lunch, or kahit hindi nga lunch, ang haba na ng pila diyan sa baba ng Save More. Kahit lalo na pag tanghali, lalo na hapon. Ano ba talaga magiging solusyon natin? Please, kailangan natin ng kasaw. Wala po akong inaano, wala po akong inaano. Gusto ko lang po maintindihan kasi kawawa talaga yung mga commuters. Yes. Sana kung nakikinig sa atin si Sir Ani Anchingues, or pasyalan natin kung anong na talagang totoong nangyari dito kagabi sa mga estudyante na malayo pa po ang uuwian, kung totoo nga talagang pinababa o anong naging solusyon ng nagpababa na grupo ng SK3, kung naihatid man sana, kasi may mga magulang po ito na pag sinabi nag-aalala. Alas 7 na alam ng magulang na alas 4 pa uwian, hanggang 7 ay wala pa sa bahay, ay talagang mawo-worry ang mga lalo na sa dami ng mga lalo pag babae ang anak mo. Naturalmente yan. Kaya syempre, Mare, siguro at this time maghahanap buhay mo muna kami ng ilang sandali. Magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga with Sir Dante Jata. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga.
Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang Kaagapay sa Umaga at syempre kasama ko pa rin si Kagawad Dante. Yes, ito naman kami sana po. nandyan pa rin po kayo. Anyway, bago tayo magpatuloy, Mare, good morning po sa Jeg Print Shop. And then, syempre, good morning sa mag-asawang ito, Mr. and Mrs. Lucy Dumitita of LJ Aqua Farm. Yes. And of course, kay Ma'am Rhea May Gesta sa mag-agumgirare na inila kung saan sindaang may sadiri kang RGMA auto supply dyan po sa Badas, Barangay Balete. Yes, and syempre good morning sa JD Real Estate and Marketing na pag-aari po ni CEO Miss Janet Yap. And syempre kay Miss Marife Rialuyo at sa kanyang butihing kapitan dyan sa Barangay Cabidan East District, si Cap Sami Rialuyo. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni Cap Melvin Hainto kang Barangay Balogo, Cap Lalaine Aninipot kang Barangay Burabot, and syempre kay Cap Ellen Atibo kang Barangay Pior. Yes, and thank you for watching. Ito na ngayon talaga. Kumusta po Kapitan Joan Jacobo Dugayo of Barangay Karikaran? Ang sa indong nagkaroon sila ng Mare sa Manila convention. Gabos na mga barangay captains, no? Siguro kuya una ilingon niyan si Kapitan Joan Jacobo Dugayo diyan sa Barangay Ninda. Thank you for watching, tabi sa gabos po. Si Kapitana dyan sa Barangay Salvacion, Bacon District, si Miss Kapitana Marian Leo Sala. Good morning din po dyan sa Indo. Sa gabos po na bumubuo ka na Barangay Council kang Salvacion and Karikaran. And dyan sa West District, hinihingi ko yung baka may makarinig, hiningi ko ang number ni Cap ng Rizal. Opo, Rizal West District. Opo, Antonio, tama ba ako? Opo, sana mabigyan tayo kasi may nakarating sa ating chat regarding sa bata na pinapakulugan kang stepfather. Sana maano natin yun, kawawa naman. Kap, sana marinig, hindi ako nakakakuha ng number ni Kap. Wala naman atang messenger si Kap Antonio. Opo, good morning. And syempre, good morning kay Sir Marlo. Namimiss ko na dyan sa kanyang resto. Sa Rizal. And syempre, view, tama ba? Mari, good morning din sa buong buong personnel or gabos po na nagtatrabaho po dyan sa Sorsogon Provincial Hospital. Good morning. Good morning kay po. Doc Bolok and syempre kay Doc Daniel Lachika. Imaging Department, Laboratory Department, OPD, Emergencies, kung ano pang mga department po dyan na nanonood. Good morning po sa Indo. Mare, bigyan natin ng pansin ito kasi sige, Mare. Lalo na ngayon na panahon na tag-ulan, na init, ang dami namang banta, na andyan yung dengue. Opo, sana bigyan po ng pansin to ng Barangay Bibingkahan. Ang pagkakaalam ko, Mare, dati meron ng solid waste truck na nag-iikot. Halimbawa, hindi po oras ng paghahakot ng basura. Excuse me, kasi dito may problema na sa atin, humingi ng tulong na ilang araw na Mare, nakikipagsabayan kay Prime Water na ilang araw na rin, weeks na ata walang tubig, weeks na rin to hindi nahahakot ang basura mismo sa harap ng bahay nila. Opo, dyan sa OLB 4th Street. Opo, sana po mabigyan ng pansin. Good morning kay Kapitana Gihaner na kung wala po yung ng basura ng LGU barang Bibingkahan. Opo, ang alam ko meron itong may sarili silang truck. Yes, opo. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa mga basurero natin. Good morning po kay Sir Junji
Herona. Opo, sana mabigyan pansin to kasi ang dami ng langaw, Mare. Okay. Makaka-apekto na rin po to. Sa lawak ba naman, sa laki ba naman ng Barangay Bibingkahan, although may sarili nga silang mahakot na ang basura po. May sarili silang truck ng paghahakot ng basura, pero nandyan pa rin nakaalalay ang tawag nito ang Senro. Yes. So, siguro ko naman... Alam ko, araw-araw naman ata naghahakot ang truck ng basura. Or baka naman, Mare, si 1 week na to? Yes, na sa 1 week. Okay. So, sige, bigyan. Nakikipagsabayan nga daw po kay Prime. Okay. So, tawag nito, baka napapakinggan tayo ni Sir John G. or kung sino man po ang naka-assign dyan po sa Bibingkahan, sa East District. Yes, opo, na mabigyan ng pansin po itong basura dyan sa 4th District. 4th District, 4th Street. I'm sorry. 4th Street ng OLB Bibingkahan. Ayan. Inabot na naman tayo, Mare. Susunod po, wag niyo pong kaliligtaan. Tumutok uli, wag kayo pang lipat. Ang programang Ora mismo ni Sir Sauro Amistoso. And every Friday, ang programa ni... Friday na ba si Cap Arlis Sanaban? Kuya? Arlis Sanaban. Ang Friday, ang Pait Sana. And Saturday, ang Tagumpay sa Buhay. Huwag niyo pong kalilimutan sa Saturday, si City Councilor Mati Perdigon sa Tagumpay sa Buhay. And bukas yata, Mari, meron tayong mga bisita. Dapat maano nila, dapat nilang maano bukas, no? Di ba ang bisita natin tomorrow is from Bulan PP. Yes, diba? Opo. Ang grupo po ni Sir Bibat, ang kasanggayahan. Ni Major Bibat. Opo, every Friday po yun, hapon, 2:00 ata. Kasi galing tayo doon kahapon, no? So, kung may mga katanungan po kayo dyan, lalo yung mga taga-Bulan, bukas po abangan ninyo ang programa po nila. Nandyan po lahat ang buong pwersa ng Philippine National Police Bulan. Yes, and Saturday din ang Bantay Barangay ni Sir Director Angel Hanoras. And every Monday po ang programang kasama mo si Jojo Lascano. Opo, MWF ata si Sir Jojo. Wag niyo pong MW, walang F. Wala si F. Monday and Wednesday lang. Falakfak, yes. And meron pa po magkakaroon ng activities ang ating mga magigiting na kapulisan. Ang fun run. Diba, opo, sabi ni Colonel Bibat kahapon. Diyan mo po, mag-uumpisa sa Camp Escudero papuntang Sports Arena. Ayan. Ang bait nito ni Colonel Bibat. Colonel ba siya, no? Police Major ata. Mamaya natin. Whatever, basta nagduman baga kita kaswapon sa Bulan, pinasyaranta si Sir Bibat. So, warm ng kainit ang panahon. Welcome sa atuya ni ang Bulan na PNP. And of course, good morning dyan sa Barangay Santo Domingo daw, Mare. Yes. Talagang nakasubaybay. Kay Ben Juneda. Good morning. Yes. And kay Kagawad na ay Kapitan Kapitan Willard Elie. And good morning kay Kagawad Alele Rose Alejo and kay Kagawad Irene Hasmin. Kay Kagawad Tatay Rudy La Rosa. Sa Barangay Bibingkahan. And kay Kapitan Roda Dicen. Diyan sa Mare. Sa Barangay Rawis. Kapitana. And syempre ang small but terrible na kapitana is no other than Inoy Derilo. Anong barangay Santa Cruz. Ate Inoy. Good morning. Nasanay ako magtawag kay Ate Inoy. Santa Cruz. Santa Cruz. Opo. Yan. Kaya yan, na naman tayo, Mari, kulang-kulang sa atin ng isang oras. Kung pwede tayong bigyan pagbigyan ni Sir Sau ng mga 1.5 hours. Kasi ang dami nating topic na hindi pa natin gawa nga ng... Siguro next week na lang po, abangan po niyo po ulit kami, ang Kagapay sa Umaga. At syempre, maraming salamat po sa oras na pag-iribanan. And sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Sabi nga natin, maging maingat sa araw-araw. And andyan na naman po ang banta ni dengue, maglinis po tayo ng ating kapaligiran. Yes, Mare. Yes. Ito po yan. Si Kaki Mansera, orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Ini naman po ang sa Indong lingkod, si Kagawad Dante Jata, kan Barangay Balete. Good morning, Kap Joan Jacobo, ang pinakamagayon kang Barangay Karikaran. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan
Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.